Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ayan support lang po. So, eto na mga pre. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Etong about naman ito kay Zaldi ko. Okay, ibang topic din to mga pre. Ayan grabe na to. Sana ba yun? Ayan. So, grabe na to mga pre. Ibang klase talaga itong tao na to, no? Habang abala si Zaldi ko, habang abala si Zaldi scriptwriter ko sa paggawa ng sariling teleserye, may isang tao na hindi matinag. Ayan hindi takot. Sino kaya ito? At syempre, hindi po siya peke. Hindi peke yung mga sinasabi. At yan ay si Roberto Bernardo. So, ang tawag po natin ngayon kay Zaldi ko, Zaldi scriptwriter ko. Yan na po yung bagong pangalan niya ngayon. Para maliwanag lang po Zaldi scriptwriter ko. May mga Facebook kayo. Hashtag nyo yan doon. Zaldi scriptwriter ko. Ang gandang pakinggan. Diba? Ayan so hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, mag-like na po kayo dyan. May TikTok, may Facebook po tayo mga pre. Okay. Ayan, sana po inyong suportahan yung ating Facebook page mga pre. Ayan, at syempre may TikTok po tayo. Ayan. At kung si Zaldi ko ay puro kwento, ito confession, diba? Direct, pasabog. At ngayon, laglagan natin ng katotohanan. Kung bakit desperadong mag-ingay, si Zaldi ko. Bakit ba desperadong mag-ingay? Unang-una, bakit biglang nagwala si Zaldi ko? Bakit? Sabi niya, magbabasa ako ng scriptwriter. Magbabasa ako ng script. Eto na, binasa ko na. Bakit? Bakit biglang nagwala itong si Zaldi ko? Simple lang. Natabunan ang drama niya ng mas malupit na expose ni Bernardo. Habang si Zaldi ko ay busy sa pag-imbento ng fake news, si Bernardo ay naglalabas ng figures, taon, pangalan, chain of command, habang nakaharap mismo sa investigasyon. Diba? Teka lang, Zaldi ko. Teka lang. Kung ikaw ay tunay na whistleblower, bakit zero receipts? Bakit puro sabi-sabi lang? Bakit, di ka naman artista, pero bakit parang teleserye ang galawan mo? Hindi naman testimony. Diba? Ito yung matindi. Si Bernardo umamin sa sarili niyang kasalanan. Si Zaldi ko, umamin sa wala. Diniin pa ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kapal na mukha, di ba? Ang kapal na mukha ng inyong Zaldi. Si Bernardo, may breakdown ng insertion list. May percentages, may physical delivery, may taon na project list, may affidavit. Si Zaldi ko, may script, may drama, may confusion, may pa-victim pa. Galing! Pero walang ebidensya. Ang sakit nun. Kaya kung may haharapin kang witness, sino ang pipiliin mo? Yung nagsasabi ng narinig ko? O yung nagsasabing ako mismo ang gumawa? Tapos detalyado?
Iba kasi yung usapan pag may tapang. Sorry kay Zaldico. Hindi ikaw yun. Uwi ka na kasi Pinas. Alam mo, namimiss ka na ng mga Pilipino. Gusto kang yakapin ng mahigpit sa leeg ng mga Pilipino. Lalo na yung mga binaha, yung mga namatayang pamilya, galit na galit sa'yo yun. Talagang grabe. Grabe yung galit nila sa'yo. Bigla bang, bigla nyo ba itong napansin? Pagkatapos ng hearing kung saan sumabong ang expose ni Bernardo, ayun, biglang may pa-issue si Zaldico. Classic diversion, classic takot, yung papatayin daw siya, mga ganun. Classic ko, tingnan niyo ako, move. May ganun ba? Diba? Pero itong si Zaldi, mga pre, hindi mo, alam mo, hindi mo matatakpan ang bomba ng na tumama sa DPWH. Hindi mo ma-overpower. Ang facts gamit ang feels. Kaya, etong si Zaldi ko, mga pre, no? Talagang, ano na po ito eh, parang ang tingin ng mga Pilipino dito, wanted na. Wanted na po ang tingin ng mga Pilipino dito. Lalo na po, ramdam ko po ngayon yung galit ng mga taong namatayan dahil sa baha. Ramdam ko po yung galit nila dito kay Zaldico na kinakampihan pa ngayon ng mga DDS sa kupal. Ayan insertion mafia. 4 years, alam na natin, meron. Pero ngayon, may pangalan, may timeline, may mekanismo. Ayun hindi galing kay Zaldico ang impormasyon. Hindi galing sa haka-haka, hindi galing sa anonymous source. Galing sa taong nasa loob mismo ng operation. Kaya, alam mo, Zaldico, kung gusto mong gumawa ng script, gumawa ka muna ng pruweba. Pruweba ba? Pruweba yung pinaka-importante. Hindi yung drama. Hindi ka naman artista. Hindi ka naman si Padilla na mahilig sa drama. Artista ka ba? Dapat yung hindi sana teleserye yung galawan mo eh. Hindi chismis, hindi yung umaatin ka lang para magpa-epal, hindi yung mag-zoom ka lang dyan. Kaipalan yun. Huwag mong insultuhin ang taong bayan, lalong-lalo na yung mga pamilyang namatayan ng pamilya dahil sa bahang yan. Huwag mo silang iinsultuhin. Kasi yung pa-zoom mo dyan, nagsasalita ka sa Zoom, pang-iinsulto yan sa taong bayan, kupal ka. Diba? Iniinsulto mo sila, binababoy mo sila. Imagine, kung ako, mamatayan ako sa baha, may pamilya akong namatayan dahil sa baha, tapos marinig ko yung boses mo na nagsasalita ka lang dyan sa Zoom, ayaw mo pang umuwi ng Pilipinas. Ay naman, gigigil ako dyan. Diba? Ang sarap mong hambalusin kung gano'n. Ipal eh. Diba? Hindi lang ipal, upal. So anyway, yun lang yung ating reaction dito. Next topic po tayo, mga pre. Ayan sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, baka naman mag-subscribe kayo dyan. Rosemary shoutout po subscribe na po kayo. May TikTok, may Facebook po tayo. Sana po ay inyong suportahan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta po sa ating YouTube channel. So, ngayon mga pre, next topic naman po tayo. Naku, mukhang itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, naku, mukhang may banat ba? May banat ba dito kay Zaldico? Or may sinabi ba si PBBM kay Zaldico? So, pag-usapan po natin yan, mga pre. Ayan dapat dito, mga pre, itong si PBBM, nagtatrabaho lang di ba? Nagtatrabaho para sa bansa, pero biglang umepal po itong si Zaldico, di ba? So, syempre, si PBBM, tao lang naman, siguro nakakaramdam yun ng
alam mo yung, ang tawag doon, yung parang, grabe ka naman. Wala naman akong ginawang ganyan, tapos idadamay mo ako. Yung mga ganun, di ba? Tao lang kasi yung Pangulo. So, yun po pag-usapan ko natin, mga pre. Umanda kayo. Ayan ha. Dahil ngayong araw, ayan, bubuksan natin ang pinakamalupit, pinakamaangas, at pinakaprangkang exposed tungkol sa walang preno na pagbanat ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka lang ha. Sinong niluloko mo? Sinong niluloko mo, Zaldico? Ayun yung tanong. Diba? Habang palala ng palala ang mga kwento mo, bumabagsak naman ang kredibilidad mo. Naniniwala po ba kayo dyan? Bagsak. Shoutout kay Boy Live Vlog. Okay? Kay Eva Corporal, shoutout po sa'yo. Bagsak po ang kredibilidad nitong si Zaldico, sa totoo lang. Kaya, eto na. Si Zaldico, ilang linggo nang gumagawa ng telenovela online. Bigla namang sumigaw, umiiyak, 'di ba? At nagpaka-victim. At ngayon, may bago na naman siyang bomba daw. Pasabog. Pero teka, bomba. Ayan bomba ba o kwentong barbero? Ano sa tingin nyo? Kung pakikinggan mo, parang pinulot lang sa kanto. Pinagtagpi-tagpi, tapos ipapasa sa bayan na parang totoo na. Ano yun? Panginsulto? Nako, Zaldico. Kung siguro, scriptwriter ka, bagsak ka sa pelikula. Ayan kung scriptwriter ka lang, wala na. Yung pelikula mo, wala na, bagsak na. Eto, 100 billion. Sa'yo galing yan Zaldico. O baka naman, pangarap mo lang yan. Dahil, baka sabog ka. At eto pa, si Martin Romualdez daw, kasama rin. Bakit may dadamay si Martin Romualdez? Anong kasalanan? Diba? May mga ebidensya ka bang may lalatag dyan para sabihin mo kasama si Martin Romualdez dito? Meron ba? Abay, pakitaan mo naman kami. Pero teka lang. Noon magkasama kayo ni Martin Romualdez. Pero, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon, nung ikaw na ang nasa hot seat, bigla kang umanta. Magkakasama kayo Bakit nilaglag mo yung tao? Wala namang ebidensya, di ba? Kupal ka ba? Nung ikaw na yung iimbestigahan, eto makinig po kayo. Nung ikaw na yung iimbestigahan, bigla po siyang nagkaroon ng big revelation. Sana all. Na? May big revelation agad. Ano ang classic move ng taong nahuhuli? Ano? Ibaling ang issue. Eto na. Ang pinaka-wild sa lahat ng wild claims niya, sabi raw ni Zaldico, may 25 billion daw na SOP para kay Marcos. Tapos, nilagay daw sa maleta. Maleta ba? At dinala pa raw sa Malacanang. Kung dinala talaga sa Malacanang, may mga CCTV naman dyan, di ba? Pwede namang makita yan. Ito, seryoso to. 25 billion sa maleta? Ano to? Maleta ng multiverse? Bottomless bag ni Doraemon? Ayan kung sa pera pa lang, ilang
Bernarda kaya yun? Yung 25 billion na yan. Kasi yung malita na nakita natin, tangina, kung yun na yung 25 billion, maliit lang yun. Ang 25 billion, baka napakarami niyan mga pre. Diba? Oh, ilang malita kaya yung 25 billion? Ilan? Hulaan nyo. Diba? Panigurado, bago makarating sa gate pa lang ng palasyo, bibigay na ng floor tiles. Bibigay na ang floor tiles dahil sa bigat. Mabigat yan. Tapos, gusto mo maniwala kami sa'yo? Ang kapal na mukha mo. Kunting effort naman sana sa realism, di ba? Dapat, inimagine mo muna kung 25 billion, ilan kaya ito? Ilang maleta to? Madami, syempre. Ha? Marami. Billion, ha? Hindi po million yung pinag-uusapan dito. Billions. Diba? At nang tanungin si PBBM, simple lang ang sagot. I don't want to dignify what he is saying. Boom! Sunog. Isang linya lang yan. Ang sinabi ni PBBM, isang linya lang. Pero, knock-out agad. Knock-out po agad yung drama ni Zaldico. Hindi kasi artista to eh. Diba? Alam mo kung bakit? Ito kasi pag sobrang kaduda-duda ang akusasyon, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Yun po yung ginagawa ni PBBM. Minsan sapat na yung hindi ko papatulan yan. Diba? Kasi sa totoo lang mga pre, hindi naman talaga dapat patulan yung mga ganyang klaseng tao. Diba? Sa Zoom ka lang nagsasalita. Tangina. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, bunch of hearsay, at tama naman. Sabi pa niya, hindi man lang nagbago ng script si Zaldi. Yung unang video, kanal na, pero tinuloy pa rin sa pangalawa. Grabe mga kaibigan, ano? Kung may award para sa worst script of the year, nasa shortlist na talaga itong si Zaldico. Antibay mo, kapal na mukha mo. Bilib kami sa'yo. Sa kabubuhan mo. Madali lang naman eh. Siyempre, kung totoo sinasabi mo, bakit ayaw mong umuwi? Bakit sa video ka lang malakas? Bakit sa Facebook ka lang palaban? Bakit sa camera ka lang matapang? Ayun yung tanong. Pero pag sinabing, sige, sa korte tayo mag-usap. Wala bigla, di ba? Hindi uuwi. Red flag yan mga pre. Ganito lang naman kasimple. Kung may ebidensya ka, ipakita mo. Kung may dokumento ka, ilabas mo. Kung may claims, kung may totoo ang yung mga claims, di ba? Umuwi ka. Harapin mo ang musika. Pero habang wala kang inilalabas, kundi puro kwento, drama at sabi-sabi, paano ka papaniwalaan ng taong bayan? Paano ka re-respetuhin ng publiko? Paano? At bakit naman ipagpapalit ni BBM ang buong kredibilidad niya sa kwentong mas malala pa sa screenplay ng low-budget teleserye na yan? Kaya, alam niyo mga kaibigan, magising na po tayo sa katotohanan. Talinuhan na po natin. Halatang halata na po masyado. Hanggang hindi humaharap si Zaldico, lahat ng banat niya ay mananatiling kwentong kanto. Ayan wala man lang plot twist. At tulad ng sabi ng PCO, come home. Please come home. Sign this under oath. And face the music. Pero
ang tanong dito, uwi pa kaya? Ay, malabog pa po. Napakalabo. Wala po tayong aasahan dyan kay Zaldico na yan. Okay? Hindi po uuwi yan. At yan si Zaldico, wala na. Nagamit na po yan ng mga kalaban. Ni Amy Marcos, ni mga Duterte, Jesus Mariusep. Kaya good luck sa'yo, Zaldico, sa pagiging asong ulol mo. Ha? Good luck, congratulations. Napakatanga mo talaga. Naku, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung mga namatayan sa baha, yari ka talaga sa kanila. Yun yung number 1 na nagagalit sa'yo ngayon. Yung mga taong, may isa akong nakita doon na, yung siya na lang isa, babae natira. Mga anak niya, patay lahat. Ha? Tapos yung partner niyang lalaki, patay. Grabe yung iyak niya. Ano pong ikinamatay? Na inanod po ng baha, nalunod. Grabe. Yung bangkay, hinahanap pa. Hindi mahanap. Imagine gano'ng kasakit yun sa isang nanay. Dahil sa perang ninakaw nyo na yan, putang ina talaga. Dapat bita yung kapalit niyan. Ang sakit. Kahit hindi ko po yun, hindi ko po anak, hindi ko po kapamilya, nasasaktan ako pag nakikita ko yung video. Masakit po. Kahit alam ko kayo, nakita nyo na yung mga video na yan. Masakit. Diba? Kaya, Zaldico, magnanakaw ka talaga. So anyway, hanggang dito na lang po muna yung ating video mga pre. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating video, sa ating YouTube, mag-subscribe na po kayo. May TikTok, Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating YouTube channel. Maraming salamat po sa sumusuporta po sa ating YouTube channel. Ayan sa mga bagong subscribers, maraming salamat po.